Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nagdaang linggo, muling uminit ang diskusyon tungkol sa West Philippine Sea. Hindi na lang ito usapin ng China Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard, kundi naging usapin na rin ang mga pahayag ng ilang mambabatas ng Pilipinas mismo. Sa gitna ng patuloy na panghaharas ng China Coast Guard sa ating mga barko, isang tanong ang paulit-ulit na lumulutang, bakit hindi gumagamit ng water cannon ang Philippine Coast Guard bilang ganti? At kasunod nito, mas malalim na tanong ang umusbong, may mga senador ba sa Pilipinas na tila mas pumapabor sa China? Ito ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa isang Senate deliberation, diretsahang nagtanong si Senator Robin Padilla kung bakit hindi gumaganti ang Philippine Coast Guard gamit ang water cannon laban sa China Coast Guard. Ayon sa kanya, kung parehong white ships ang nagkakaharap at parehong Coast Guard vessels ang sangkot, wala raw escalation kung magbombahan lamang ng tubig. Sinabi pa ni Senador Padilla, kung dalawa kayong white ship at nagbombahan kayo ng tubig, walang issue yan, walang escalation yan dahil pareho kayong tanod baybayin, pareho kayong nagpoprotektahan ng coast natin. Sa unang dinig, mukhang simple at praktikal ang argumento. Para sa ilan, tila patas lang na gumanti kung ginagamitan ka rin ng water cannon. Ngunit sa aktwal na sitwasyon sa West Philippine Sea, mas komplikado ang usapin kaysa sa simpleng palitan ng tubig sa dagat. Hindi nagtagal, diretsahang sinagot ng Philippine Coast Guard ang tanong. Mula mismo sa kanilang tagapagsalita na si Commodore J. Tarla, ipinaliwanag kung bakit hindi gumagamit ng water cannon ang PCG bilang ganti sa China Coast Guard. Diretsahang sinagot ni Commodore Tarla ang tanong kung bakit hindi gumagamit ng water cannon ang PCG bilang ganti sa China Coast Guard. Ayon sa kanya, hindi ito dahil sa kahinaan, hindi rin dahil sa takot, kundi dahil sa malinaw na strategic, legal, at diplomatic considerations. Para mas malinaw at diretso ang paliwanag, pakinggan natin mismo ang sagot ni Commodore J. Tarla mula sa Philippine Coast Guard, kung saan detalyado niyang ipinaliwanag kung bakit pinipili ng PCG ang pagpipigil at profesionalismo sa kabila ng paulit-ulit na pambubuli ng China Coast Guard. Narito ang video. Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na, bakit nga ba hindi ginagamit ng Philippine Coast Guard ang kanilang water cannon laban sa pambubuli ng China Coast Guard? Madalas nating marinig o mabasa ang tanong na ito sa mga comment section sa social media, lalo na't kung napanood ng ating mga kababayang Pilipino ang pag-water cannon sa barko ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang pinaka-reason sa lahat ay laban sa ordinaryong mangisdang Pilipino. Maraming nagsasabing duwag daw ang Philippine Coast Guard, at ang aming presensya at pagpapatrol ay walang kwenta. May mga nagsabi ring kami raw ay pinapabayaan lamang naming magpabuli sa China. Sa totoo lang, hindi natin masisisi ang ating mga kababayang Pilipino sa kanilang pagkagalit at paghahanap ng mas agresibong pagresponde laban sa pambubuli ng China. Subalit kailangan din nating maipaliwanag sa ating mga kababayan na ang kanilang galit na nararamdaman ay doble ng galit na pinagdadaanan ng ating mga tauhan na nasa loob mismo ng ating Philippine Coast Guard vessels. However, they have to exercise restraint and ensure professionalism sa pagtugon sa pambubuli na ito ng China. Hindi ito dala ng karuwagan, subalit ito ay pagpapakita ng kanilang professionalismo at pag-unawa sa kung ano ang mas strategic action against China's bullying behavior. Ang pinakaunang dahilan dito ay dahil nga alam natin na ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. The moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Maaaring mas mataas na tensyon ang kanilang susunod na gawin at isisi sa atin ang kanilang aggressive response. Pangalawa, sa paggamit ng water cannon ay ano ba ang strategic objective, bakit natin ito gagamitin? Kung napapaligiran tayo ng 3 hanggang 5 naglalakihang barko ng China,
At kung ang paggamit ng water cannon ay magiging dahilan para itaas ng China ang kanilang agresyon, hindi ba't mas logical to evade their bullying and proceed to a safer location? Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay dahil kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa-tao at manira ng ibang barko. Ang ating mga water cannons ay nakareserba lamang sa makatao at mapayapang layon, tulad ng pagresponde sa mga sunog sa dagat at iba pang mga insidenteng katulad nito. The Philippine Coast Guard remains steadfastly professional, calm, but resolute to maintain that its fitted water cannons, was as more appropriately called, the fire monitors, are not meant to light up fire. They are there to save lives and properties from fire, or simply to put out fire, never to hose down the weaker ones to pieces to start the fire. This is how we exist and intend to live our role for our country and the rest of the global users of the West Philippine Sea and the South China Sea. Maliban dito ay binibigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagaya ang Philippine Coast Guard sa mga pamamaraang iligal at agresibo na maaaring magpataas ng tensyon. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is to lower tensions. Alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, mananatiling marangal, profesional, mapayapa, at naaayon sa batas ang mga aksyon ng ating Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng ating karapatan sa West. Habang nagpapatuloy ang diskusyon tungkol sa water cannon, isa pang isyu ang umusbong. Lumabas sa publiko ang listahan ng mga senador na hindi pumirma sa isang resolusyon na kumokondena sa Chinese Embassy matapos nitong punahin ng Pilipinas at ang "Atin ang Pinas" campaign. Ang mga senador na hindi pumirma ay Bongo, Robin Padilla, Ronald Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Francis Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos. Ang kawalan ng kanilang pirma ay agad nakakuha ng atensyon ng publiko, lalo na sa panahong mataas ang emosyon ng mga Pilipino pagdating sa isyu ng soberanya. Natural lamang na magtanong ang publiko, kung malinaw ang pambubuli ng China Coast Guard at kung malinaw na nasasagasaan ang karapatan ng Pilipinas sa sariling exclusive economic zone, bakit hindi pipirma sa isang resolusyon na kumokondena sa naturang kilos? Mahalagang linawin na ang hindi pagpirma ay hindi automatikong nangangahulugan na ang isang senador ay pro-China. Maaaring may mga reservation sa wording ng resolusyon, maaaring may diplomatic considerations, o maaaring may ibang pananaw sa kung paano dapat harapin ang China. Ngunit sa mata ng publiko, mahalaga ang simbolismo. Sa panahon ng krisis, ang pananahimik o kawalan ng formal na aksyon ay nagkakaroon ng sariling kahulugan. Dito pumapasok ang usapin ng consistency. Marami sa mga nabanggit na senador ay kilala sa matitinding pahayag tungkol sa soberanya at pagmamahal sa bayan. Ngunit kapag dumating sa formal na dokumento at resolusyon, inaasahan ng publiko na makikita rin ang paninindigan sa papel. Ang foreign policy ay hindi lang usapin ng soundbites, viral quotes, o matitinding talumpati. Ito ay nasusukat sa mga boto, resolusyon, at opisyal na aksyon na may epekto sa international diplomacy. May mga nagsasabing mas pinipili ng ilang senador ang diplomatic approach kaysa confrontation. Ayon sa kanila, ang sobrang agresibong pananalita laban sa China ay maaaring magdulot ng problema sa ekonomiya, kalakalan, at kalagayan ng mga OFWs. Ito ang tinatawag na realpolitik. Ngunit para sa maraming Pilipino, ang tanong ay simple, kailan nagiging sobrang kompromiso ang diplomasya? At kailan ito nagmumukhang pag-atres? Sa kabila ng mga debate sa Senado, ang Philippine Coast Guard ang patuloy na nasa frontline. Araw-araw nilang hinaharap ang China Coast Guard sa aktwal na karagatan, hindi sa air-conditioned na bulwagan.
Ang kanilang disiplina, restraint, at transparency ang nagsisilbing pundasyon ng posisyon ng Pilipinas sa international stage. Ang "Atin ang Pinas" ay hindi lamang slogan. Ito ay paninindigan na dapat makita sa aksyon, mula sa frontline agencies hanggang sa mga halal na opisyal. Hindi kailangang pare-pareho ang approach ng lahat, ngunit mahalaga ang malinaw, consistent, at transparent na paninindigan lalo na sa mga isyong may direktang epekto sa soberanya ng bansa. Sa huli, malinaw kung bakit hindi gumagamit ng water cannon ang Philippine Coast Guard. Hindi ito dahil sa kahinaan, kundi dahil sa malinaw na strategy na nakatuon sa pangmatagalang interes ng bansa. At ang usapin ng mga senador na hindi pumirma sa resolusyon ay nananatiling bukas sa interpretasyon. Ngunit isang bagay ang malinaw, sa panahon ng patuloy na pambubuli sa West Philippine Sea, bawat salita at bawat kilos ng mga lider ng bansa ay may bigat at may kahulugan. Habang nagpapatuloy ang tensyon, patuloy ring magmamasid ang sambayan ng Pilipino at ang buong mundo. Dahil sa laban para sa soberanya, hindi lang lakas ang puhunan, kundi prinsipyo, kredibilidad, at tunay na paninindigan para sa Pilipinas.